Uy, ano ba? February na! Yo, what's up guys? This is Kimmerman from Kimmerman Gampla Studio today. Ayan nga, inayos ko nga yung desisyon sa buhay at dahil February, imbis na bumili ako ng rose o ewan bulaklak, bumili na lang ako ng mga Gamplas. So ayan guys, February is my birthday din, my birth month by the way. Kaya tinopak na naman ako sa pagbili ng mga Gamplas as a gift for myself. So ito nga, February hauls natin, umpisahan na natin ngayon. Marami-rami to at mag-umpisa tayo sa mga Bandai kits natin dito. I have here my first Bandai on the list, which is yung Shogun modeling project ng Daimos. At last na dumating na rin to kasi tagal kong hinintay to actually. Nabili ko to kay Hobby Corner at pre-order siya by the way. Nabili ko around 3,100 plus. Sayang hindi ako nakakuha ng mga murang-murang pre-orders before kasi nakaligtaan kong mag-pre-order nito. But thank you Hobby Corner for sending this right away once you get the item dun sa pinagkukunan niya. At ito nga, masaya na ako, nakuha ko na si Daimos. Makukumpleto ko na yung Robot Romance Trilogy. Meron ako Mazinger, Combattler V and Voltes 5. Ito na lang yung hinihintay natin, yung Daimos, Tosho Daimos. Ayan, ang ganda nito. Excited na akong buuin to. Kaya, ayan. My number 1 on the list for the February hauls. Then, pangalawang Bandai natin dito, I have here. Luma na to actually, 2003 models. Supposed to be, ito talaga yung gusto kong bilhin. Pero, actually, nabili ko na. Pero nauna kasi before yung yung Gundam G04 kasi ang hirap maghanap nito. So inuna ko na yung kapatid niya na unit, yung G04. And sobrang saya ko kasi nakakuha ko ng murang ganito sa Japan Bridge. Blah blah, nakalimutan ko yung pangalan exactly ng store. Pero sige, ito na lang ito. Japan Bridge, I think. At nabili ko to sa murang halaga for 2,600. Ayan, kasi yung iba nagbebenta nitong G05 ay overpriced. But thankfully, nakakuha ako ng murang ganito. Gusto ko kasi ito dahil unique. Gusto ko ng mga RX-78 variants. Hindi lang yung papalit-palit na itsura ni RX-78 na wala naman talagang pinagbago. Ganun at ganun pa rin ang skin niya sa ibang mga versions. Kaya mas gusto ko yung iba pang variants yung RX-78 na i-try. So this RX-78-5, kapatid ni -4, yung G04. So ito yung parang Gundam side story, Gundam Gaiden I think. Yep, Gundam side story. Ang ganda kasi, ang nangasan ako sa itsura niya. May Gatling gun siya, parang heavy arms, diba? So, yan. Masaya na ako, nabili ko to. At isa na lang yung kulang ko sa variants ni RX-78, which is yung prototype, yung RX-78-1. Meron na ako ng 3, pero hindi ko pa nabubuo yung 3 kasi pinadala ko na sa Germany, sa misis ko. So, pag punta ko na Germany, yun yung tupagin ko naman. Yan, -5 RX-78. Then dako tayo dito sa Reborn 100. So kanina master grade, and this is a Reborn 100 Gundam Mark III. So variant din ito ni Gundam Mark II. So ito na yung parang enhanced version. At ang hirap ko ding nakahanap nitong Gundam Mark III na to na swak na presyo. But ito ka, pinatos ko na, nakuha ko to for the price of 2,500 I think. Nakalimutan ko na yung exact price. Ang dami kong pinakuhaan eh.
or pinagpilian. Pero ito yung pinakamura kong nakuha. Ang store na ito, iyan ko na lang. Lagay ko na lang sa link. Nalimutan ko din yung store name niya. Pero nandito, ilalagay ko sa ibaba. Okay? Nabili ko about 2,600 or 500, something like that. Ayan, gusto ko itong itsura kasi ng Gundam Mark III kasi may pagka siyang Hayakushiki na Gundam na pinag-combine na 5. Although meron to yung red version nito, yung 4-4 Vagina, pero medyo mahal eh. Ayoko naman yung ganun ka-mahal. So ito na lang, binili ko yung parang original color scheme niya kasi yung pula. Ayan. So, meron na ako yung mga magagandang Reborn 100 kits. Yan. Okay. So, tapos na tayo sa Bandai Gundams. Dapo naman tayo sa mga third-party kits. I have here third-party kit, Mr. Model or bootlegs. Ayan, mga bootlegs natin dito, Mr. Model. Ito na naman yung karton ng sapatos kung saan biktima ko ang aking mother na ang laman talaga nito ay sapatos. So pinalitan ko kagad, nilagay ko Onitsuka Tiger na sapatos. So pagbukas niya sapatos ang laman. Pero in reality, this is Gundam Astray Noir or Noir. In French, it's Noir, I think. Astray Noir. So ito yung black Astray, parang Strike Noir sa Gundam Seed Stargazer. So ayan, Astray siya na may backpack ng Strike Noir. Ayan, di ba? So Mr. Model, nabili ko to sa Lucky Shop, My Lucky Shop, I think. Chinese shop sa Shopee. About 1,900 plus. So murang-mura ko napatos. Then, another bootleg here. We have Sirius Emperor form Babatos. Tangina, Chinese na Chinese. Babatos. Tapos yung box pa niya medyo gulanit. Anyway, this is a bootleg version of Gundam Barbatos Lupus Rex. I think yung 1/100 scale version, syempre hindi ito master grade. So 1/100 scale version ng Bandai yata yung kinopyahan. Correct me if I'm wrong, ha? At ayan, ayoko sanang bilhin to, pero sige, mukhang nagpa-hype ako nagpa-hype kasi ako dun sa F90, so nagpa-hype na din ako dito sa Sirius Emperor form Babatos. Again, Babatos. Tangina, mga Chinese Babatos. Ayan. Binili ko na kay Mech Player. Murang-mura, nabili ko around 930 something, pero I think mas bumaba pa to makakabili ka na nito ng 700 plus ngayon. Sayang nga, nauna kasi ako nagpa-pre-order, so sana hindi muna ako nagpa-hype pala, pinababa ko muna pala sana. Pero okay lang, 930 plus or 36 pesos ko nabili. Okay na din, maganda. Try natin, sana okay naman. Dapo tayo sa Modoroid kits. So after Bandai and bootlegs, I have here my first Modoroid for the month, and this is yung bagong Grand Zord from Madoking Grand Zord. So ito yung parang upscale version kasi yung mga unang release nito from Modoroid is yung mga maliliit siya, 14 centimeters height or yung laki niya. Pero this is about the average size of master grade Gundam. So this is parang parang Magic Knight Ray Earth. Pero ang ganda rin na story nito, yung mga magical robots siya. So Madoking Grand Zord. Ito yung isa sa mga protagonist mecha, si
Grand Sword. Yan, si King Style Grand Sword. And ang ganda, detailed version tong binili ko para mas ma-appreciate ko yung model kit version ng anime nito. Kasi ganda ng anime nito, natutuwa ako. Cute-cute, parang Magic Knight na layered ko. Tapos may mga magic yung mga weapons. So ito na, not hyper, yung Hyper Grand Sword, iba naman yun. So this is your Madoking Grand Sword upscale, I think. Upscale. Then, part of Good Smile Modoroid, I have here yung Plamax. Parang ano to under Good Smile din to. Plamax Blockhead. So, sa mga tito dyan na nakapanood na ng Dogram, this is the Fang of the Sun Dogram Blockhead. So, this is, I think, parang ground suit. Kalabang ground suit ng Dogram. Sayang hindi ko nabili yung protagonist na Dogram yung kay Cream Kashim na Dogram. Kasi nawala na sa market. Kung meron na, medyo overpriced. So sayang, binaling ko na lang dito sa Blockhead kasi mukhang maangas naman to. About the size of a master grade model. So ayan, sinama ko na sa collection ko. Plamax or Max Factory Dogram. Then dapo naman tayo sa Kotobukiya. So, sa pinakamahal kong nabiling Kotobukiya, this is your Solidea. And I think wala nang wala nang available sa market nito. Kasi sa Hobby Link Japan, this is already discontinued. But I think hindi naman to sa Kotobukiya, nagre-release sila matagal nga lang. Kumbaga pag may mga kits na discontinued na, but after 2 or 3 years magre-release ulit sila ng re-release or reissue, something like that. Nabulol pa ako dun. So ito, isa sa mahal kong Kotobukiya na bili from Big Boys Toys dyan sa Fisher Mall. Thank you very much Big Boys Toys for reserving this to me. After 1 week ko pa nabalikan kasi yun nga, supposed to be bibilhin ko na nung 1 week ago, pero may kinita kasi ako na friend, colleague, at hindi ko na natanong, hindi ko na nabili. So after 1 week ko pinalikan sa kanila, and thank you so much for reserving this kit with me. Okay, so Solidea from Kotobukiya. I think this is a video game mecha, pero naangasan ako sa itsura kasi ang ganda rin ng color scheme niya, parang bubblegum style. Ang ganda ng combination, di ba? Yung sa blue, itong parang blue-green, tapos purple and pink, parang bubblegum style. Ganda. And mukha siyang mecha from The Witch from Mercury, di ba? Parang mga kalahi ni Gundam Ariel yung datingan niya. So, talaga nag-caught sa mata ko ito Sige, kunin ko na ako. And ito nga, at the price of 4,895. Sad to say, yung box niya pangit ito. Pero okay lang. Kasi hindi ko naman itatapi yung box. Tatapong ko na rin pag nabuo ko. And last but not the least, again, Chinese third-party model. I have here the Mechacore Industry Ixchel. So ito yung parang kinopya daw na Moon Gundam, pero hindi naman talaga siya Moon Gundam. Yung basis lang ng kanyang design is Moon Gundam. Okay naman, nagustuhan ko dito kasi yung action-based stand niya na parang parang nag-elevate. Gusto kong yun lang gusto kong kunin doon actually. But yep, as I build the Mechacore Industry kit yung Charon, sayang yung Oberon hindi ko pa nagagawa kasi medyo busy pa ako. Tsaka matagal gawin Magandang kit na to kasi matibay yung plastic.
And hindi ako nahirapan doon sa pagbuo ng Oberon. Although meron lang mga konting slight fitting issue pero nare-resolve naman. But this one, I want to give this a try kasi gusto ko yung pagkasimple ng dating nito. Simplicity kit ang style nitong kit na to. But yung kanyang action-based stand talagang hinabol ko dito. So I gave this kit a try. So ilang kits ito? I got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kits. 9 kits na nabili ko for the February hauls. And yep, nice ko yung decision ko sa buhay. I didn't buy rose and chocolates. I buy Gundam for myself. Naintindihan naman ako ng misis ko. So this is Kimmerman from Kimmerman Campus Studio saying happy building, happy collecting. Collect lang. Bye-bye.